Blessed day to everyone. I am Alexis and welcome again to day 152 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is May 1, 2026, panibagong buwan para sa atin. And itong devotion natin ngayon ay pinamanggatang, Why do we listen more when it's hurt? So, yung devotion natin na ito ay patungkol pa rin kay Jeroboam. Character natin siya ngayon and didiscuss natin yung judgment na binigay sa kanya ng Diyos. So, si Jeroboam, again, binigyan siya ng kingdom ng Diyos with the 10 tribe of Israel. Kaya nga lang, kaysa ilid niya ito palapit sa Diyos, ay sa halip naging palayo pa. Ito nga ay dahil gumawa siya ng dalawang gintong baka na kung saan inintroduce niya pa ito bilang Diyos ng Israel. And for our scripture for today, ito ay makikita natin or mababasa sa 1 King chapter 14. And it says, At the time Jeroboam's son Abijah became very sick, Jeroboam said to his wife, Go to Shiloh and see the prophet Ahijah, and he is the one who said that I would become king of Israel. Dress yourself so that people will not know that you are my wife. So si Ahijah, siya yung prophet na nagsabi kay Jeroboam na siya yung magiging hari sa 10 tribe of Israel. And this time, through Ahijah, ipinarating din ng Diyos yung judgment niya para dito kay Jeroboam for leading Israel into a great sin. Kaya para sa ating talakayan ngayon, number 1 or teaching, number 1, God catches Jeroboam attention through the sickness of his son. So si Jeroboam kasi hindi na talaga siya nakikinig sa Diyos. Kaya nga nagawa niya yung ganong klaseng pagtalikod sa Diyos. Talagang inabandonan niya because of the power and the position consume him. Wala nang intention sa kanyang lumapit sa Diyos, not until ginamit na ng Diyos yung anak niya. Even up to our generation, ganito rin yung ginagawa natin. Sometimes we choose ignore God. But when problem comes, when it hurts us, doon lang tayo nakikinig sa Diyos. Doon lang tayo nagagawang lumapit. At dahil talagang ginagamit rin ng Diyos itong mga tao sa paligid natin, ito yung mga paghihirap natin, para makinig rin tayo sa Kanya. And pangalawa, God brings judgment upon the house of Jeroboam. So when the wife of Jeroboam arrived to the house of Ahijah, sinabi niya agad dito yung mensahe ng Diyos para sa kanya. So si Ahijah, sinabi niya dito sa wife yung gustong iparating ng Diyos. Dito nga sa verse 8 ng ating scripture, sinabi, I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. Ito yung sabi ng Diyos. But you have not been like my servant David, who kept my command and followed me with all his heart, doing only what was right in my eyes. You have done more evil than all who lived before you. You have made for yourself other gods, idols made of metals, and you have aroused my anger and turned your back on me. Because of this, I am going to bring disaster on the house of Jeroboam. I will cut off from Jeroboam every last male in Israel, slave or free. I will burn up the house of Jeroboam as one burns down until it is all gone. Dogs will eat those belonging to Jeroboam who die in the city, and the birds will feed on those who die in the country. The Lord has spoken. So, walang takas kahit yung mga naging alipin ni Jeroboam because his household leads people to idolatry. Lahat sila uubusin din ng Diyos kasi kasama sila sa judgment. And para sa pangatlong katuruan natin, God shows mercy to Abijah by taking his life in peace. So among the house of Jeroboam, si Abijah, yung anak niya, yung nakita ng Diyos na naging matuwid. Pero bakit pa rin siya namatay? Here's the reason why, reason of God. Among the rest, si Abijah lang yung namatay with peace. Yung the rest ay kinain ng aso at ng birds. Vultures yon. So, si Abiha lang yung namatay in peace, may pagliligtas pa rin kahit siya ay namatay.
Inilayo siya ng Diyos doon sa pagdurusa, sa bitterness at sa pain. Kaya yung sinasabi ang taong matuwid kinukuha ng Diyos, minsan pinagtatawanan natin, pero mas mabuti yun kesa sa Diyos um, kesa hindi sa Diyos yung patunguhan mo. And para naman sa ating application, number 1, remember that all we have is entrusted us by God. It is all from God. Yung money, yung success, yung position mo ngayon, yung kaibigan mo, yung pamilya mo, all we are His manager. Pamahala lamang tayo. Role natin is to multiply it or to grow it back to Him para sa ating Diyos. Hindi natin sila dapat magamit sa masama o maging sanhi para mapalayo sa Diyos. Again, we all have, kung ano man meron tayo ngayon, is entrusted by God. And pangalawa, follow God with all your heart without reservation. We must have daily submission of heart desire to God. Kasi yung puso talaga natin ay may problema. It is deceitful. It crave for more. That sometimes when you fail to guard it and surrender to God, distraction pa yung nadudulot nito sa atin. Kaya follow God with all your heart without reservation. Walang space for doubting, space for hesitation, and space for God's boundaries. Parang hanggang dito lang pwede mangilang ang Diyos. And pangatlo, seek God while He may be found. Otherwise, judgment will follow. So hanggat maaga pa tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan sa pagtalikod sa Diyos. Seek God while He may be found as gracious. Huwag natin antayin na masaktan pa tayo o gamitin pa ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay to judge us. At ayan lang po for our teaching and application. Now, para naman sa ating reflection, what is the importance of seeking God now rather than later? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for this devotion, Lord God, na tinulungan mo kami, Panginoon, na matuto muli sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami kung tinitake advantage namin or granted namin yung mga biyayang galing sa inyo na minsan ay pinagkakamalan namin o inaangkin namin yung mga bagay na dapat sa inyong kapurihan, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo kami kung nami-mismanage namin yung ang inyong mga biyaya sa amin, Panginoon. And Lord, help us to guard our heart, Lord God, na magawa namin kung ano yung pinapagawa mo talaga sa amin, Panginoon. And help us to focus on you rather than on the things na makakapagpalayo sa amin sa inyo, Lord God. At Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala at muli, Panginoon. Kami ay sobrang nagpapasalamat sa inyong kabutihan at biyaya sa amin, Panginoon. Thank you for you are slow in anger, Lord God, para sa aming kaligtasan. Lord, thank you again for everything you have given to us, yung blessings, yung mga tao sa paligid namin na silang nagtuturo sa amin. Lord, ikaw nawa ang siyang palaging manguna sa aming mga daraanan, magliwanag ka, Panginoon, at papurihan ka ng bawat tao sa aming buhay. Ayun naman po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At yan lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama tayong lumago para sa Diyos at ang Diyos nawa magbigay sa atin ng katagumpayan ngayong araw. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.